Okay, verse 1 ng chapter 10 ng book of John. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth and the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and care not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. There was a division, therefore, again among the Jews for this saying. And many of them said, He hath a devil, and is mad. Why hear ye him? Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind? And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep. And I said unto you, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Salamat po uli sa opportunity na ako po ay maging kasangkapan ng Diyos. No? Tayo po ay instrumental lamang, no po, and I am just a mouthpiece of God, and of course, by His grace ay maipangaral natin yung talagang
nais ng Diyos na ibigay sa atin ngayon na po. But before I start with the message and introduce to you the title of the sermon, ay yun po, no, nabanggit na ni Pastor Nilo, no po, kunin ko na ring opportunity ito so that you can pray for us, no. Ang JEDA po ay sinend out na po ako as missionary dito po sa Pilipinas. My original prayer, okay, but still the original plan of God ang mangyayari, no po. Ako naman, I can play only, I can plan, but it's God who disposes, di po ba? So, my intention originally ay magsimula ng gawain dyan po sa Bulacan, no po. But every time po na uuwi ako dito ay yung mga nababaptize ko po, I really don't understand why the Lord would allow me to baptize believers na ang church naman ay nasa Jeddah. Although we have been praying na ako talaga ay magsimula ng gawain dito, siguro hindi ko lang talaga masyadong nare-realize bakit binibigyan ako ng Panginoon na tao na tuwing uuwi ako may binabaptize ako. Just last week ay nagbaptize po ako ng 2. And to my amazement ay napakabuti ng Panginoon kasi unti-unti yung mga mahal ko sa buhay ang nauuna. Na para bang, at ako naman nakatuparan ng sa Acts chapters, tama ba yung believe on the Lord Jesus Christ and thou will be saved, and I know Acts 16:32 if I'm not mistaken. Okay, so natutuwa ako kasi nangyayari yon, no? And yung mga mahal ko sa buhay. Because yung binaptize ko last Friday ay pareho kong pamangkin yon, no po. At marami na akong mga kamag-anak na nabaptize. Meron akong pamangkin sa pinsan na nabaptize, 2 din yun. Sarili kong kapatid, half-brother ko, ay nabaptize na rin. Tapos yung anak ng isang half-brother ko, nabaptize ko na rin. So, tapos may mga iba pang baptized members na malapit lang dyan. So, para paiksiin po yung aking sinishare sa inyo, ako nga po ay na-send out na 2 years ago pa because I was really preparing for this, no? Na ako ay gamitin ng Panginoon eventually di po. So I carry with me the grace of God, yung kanyang panawagan, the same calling na binigay niya sa akin noon pa man at nagkaroon ng katuparan sa Jeddah. And it's the same calling na nandito na dala-dala natin, no po, with the experience of 17 years, no po. The Jeddah Church will celebrate her 17th anniversary this coming March 7. Originally, ang uwi ko 11 at ang mga anak ko, sabay-sabay kami buong family. But for unseen circumstance, ay kalooban ng Panginoon na makauwi ako na mas maaga. Na po? So, I don't know why the Lord allowed that, but definitely, ako ay very keen in knowing why the Lord allowed it. So, but one thing for sure, ang nakikita ko is to start immediately the work toward the initial worship service ng mission. No po? Kaya etong week na po na ito, I will be very, very busy. At sa kalooban ng Panginoon ay mangyari talaga sa March 2, no po. Kung hindi man ay flexible naman tayo kung ano yung talagang kalooban ng Panginoon no po. Kung talagang hindi pa kaya, but definitely by the grace of God mangyayari po 'yan. So, kahapon po ay akin nang nabayaran yung rent for 3 months doon sa worship place. Kaya etong signing of contract for 1 year, renewable, and there is no fear na hindi siya i-renew, no po, after a year. So, parang ganito din kalaki. Okay. Okay, yung nakuha namin, medyo steep lang ng konti, pero ganito din ang haba. Okay. Tapos, air-conditioned. May mga upuan na. May mga tables. So, lilinisin ko na lang, ayusin ko na lang na magkaroon ng katulad ng ganitong stage, no po, para elevated yung pulpit kahit papano. Okay, so meron na rin mga ready worshipers. Talagang kahapon, isa yan sa mga purpose ko kung bakit ako travel. Kasi para i-confirm sa kanila na magsisimula na at nakakuha na rin ako ng manpower, although kulang pa, para tulungan kami sa pag-aayos sa Sabado. No, kahit kalpintero, kahit na yung magpagpapaprint ng tarpaulin, at nakabili na rin ako ng ganito din. No? Nagulat ako, pang concert din yung nabili ko.
Parehong-pareho. Ewan ko kung bakit yun ang nabili ko, no? Merong siyang sensitive sa mic pag umaawit, ay ano. Tapos pwedeng isang speaker, TWS na lang. So parehong-pareho talaga yung nabili. Hindi ko alam, hindi naman kami nag-usap ni Pastor Nilo. Okay, basta pagpunta ko sa bilihan, ito yung sinasabi nila na ito po madalas binibili ng mga churches. At nakita ko, kinumpare ko online, mas mura pa by 2,000. So ngayon, songbooks, mamadaliin ko na rin yan this week para may magamit kasi wala pa kaming ganito. No? So definitely. At isa sa mga young people doon ay willing na rin to be trained as song leader. Okay? So after a few weeks, meron na rin kaming pianist, the Lord willing. No po? But on Sunday, the Lord willing, ay hindi muna. Okay? So talagang inayos naman ng Panginoon. So na-send out na po ako 2 years ago, kaya magsisimula po ng gawain, kaya ako po sinishare sa inyo. Please pray for us. Okay? And, of course, bago pa man yan, nangyari ay mayroon ng suporta ni Pastor Nilo. Kanino pa ba naman tayo lalapit ng tulong kundi sa mga eksperyensyado na? Di ba? Kasi like me, like him, ay ako din, ay galing sa Jeddah, galing siya sa Riyadh, so alam niya. Kaya may mga advices na rin ako natanggap kay Pastor Nilo na alam ko naman na talagang dapat ko rin namang sundin. No po? As far as kung paano magsimula ng gawain. At meron na rin advice or nakausap ko na rin si Pastor Chito, very supportive din. No po? Kasi alam niya naman po yung ang Jeddah ay galing din yan sa ano. Although it's not necessary to get permission from Pastor Nilo, from Pastor Chito. But of course, kasi nandito na tayo, alam niyo po ba, isa sa mga excitement na meron ako. For 17 years, I have been alone in Jeddah. No fellowship with pastors. Pero ngayon, ano na, makang yung kasalatan nun, no? Mapupunuan na. Although, may pain pa rin kasi iwanan mo yung iglesia kung saan ginamit ng Panginoon. Yung pain of separation, anxiety. But we trust the Lord because the same God that we serve here is the same God that they have there. Okay? And we have the same people with the same spirit and with the same zeal na kaya magpapatuloy po yung gawain na po. So, ngayon, panalangin niyo po kami. Tapos ngayon, yun, siguro yung first fellowship ko with the pastors, although si Pastor Nilo lang, sa camp na po. No? Hindi pa kami nag-register. Pero sure na po yung pagsama namin. Sure na po yun. Hindi ko lang talaga maasikaso yung mga natatabunan yung mga messages ni Pastor Nilo kasi divided pa yung mind ko. Alam niya naman kung saan yung focus. Na po. Okay, so ngayon po, let's get to the sermon. And the title of the sermon is Christ, the giver of abundant eternal life. Nako, pinagsama po yung abundant, mababasa kasi natin yan sa John 10:10, yung abundant life na ibibigay ng Panginoon. And that life is not just the temporal life that we have. Although we are breathing and living our temporal life, but the best thing is because of God's grace, we are not just having the most basic and common life that everybody in this world have, but tayo po ay kakaiba. Sapagkat meron po tayo, peculiar in other words, meron tayong temporal life, and at the same time, we are living our temporal life, and at the same time, our eternal life. Because although the manifestation, the living by sight na po ay sa heaven, yet we know that we already possess this eternal life. And at the same time, meron tayong temporal life. So, yan po ang pamagat ng sermon sa hapon na ito, umagang ito. Christ, the giver of abundant eternal life. Okay, so when we think of abundant eternal life, we don't confine our thinking doon lang sa heaven. Eternal life must be lived here immediately. Kailangan ipamuhay mo na ngayon dito. Yung eternal life na yan. Kasi possessed na natin yan. Tama po ba hindi? So kailangan ipapamuhay na natin yan. Kaya yan po yung magiging trust ng ating maririnig ngayon mula sa salita ng Diyos. Now, to give you a background
of chapter 10 ng Book of John, ay kadugtong po ito ng chapter 9 eh. Kasi dito sa chapter 10, nabasa natin kanina, nabanggit yung blind man na hinil ng Panginoon, and this man was blind from birth. Tapos usapan dito sa chapter 10 na kung ito po ay hindi mula sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo, paano niyang mapapagaling ang isang bulag na simula nang ito ipanganak ay bulag na nga? Alam niyo po yung nangyari dyan sa chapter 9, nagkaroon ng encounter ang blind man from birth sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng clay, dinuraan niya yung clay, tapos nilagay niya sa mata ng bulag na lalaking ito at sinabi niya ay pumunta ka doon sa pool at magbanlaw ka. Obviously, kailangan magbanlaw kasi dinuraan eh. at may putik. Kung ikaw ba naman, matagsikan ka lang ng di ba? Ng laway. Minsan pupunasan mo na yan. No? But of course, we are not focusing on that incident. But the thing is, yun yung po yung magkadugtong po ito. Etong chapter 9 and chapter 10. And then immediately, sa chapter 10, ang mababasa po natin dito ay tungkol na po sa shepherd. No? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, it is His claim that He is the good shepherd. Okay, ito po yung pinag-uusapan dito. Tingnan niyo po, babalikan lang po natin ng bagya po ang chapter 10 na binasa ko kanina. Sabi po niya dito sa verse 1, Verily, verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in the door is the shepherd of the sheep. Tapos, sinabi niya sa verse 7, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. And going down also sa verse 11, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Kaya yung eternal life na po na yan na meron sa atin, life talaga ng Panginoon yan eh. Galatians 2:20, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Amen. Buhay talaga ng Panginoong Kristo yan kasi siya talaga ang eternal life. No? Kaya nananahan po sa atin siya. But, very, very special title ng Panginoon na pagpapakilala niya, claiming as God that He is a good shepherd, the good shepherd. Ngayon, eto pong kausap nila dito, ng Panginoon dito, ay hindi nila nauunawaan ang sinasabi ng Panginoon na I am the good shepherd. Although they have an understanding, they by experience, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon ng shepherd at sheep. Because Abraham was a shepherd. Isaac was a shepherd. Si Jacob, shepherd. Si Moses, shepherd. Si David, shepherd. Kaya imposibleng hindi makarelate ang kausap ng Panginoon dito ng mga Jews. Because they know also that the greatest shepherd of all is God. No, alam po nila yan, kaya bakit hindi nila unawaan yung sinasabi ng Panginoon? Kasi sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. So God is their shepherd. Israel, ang shepherd nila ay Diyos. At ang Panginoon, sinasabi niya dito tungkol sa mga hireling, mga false shepherd, na imbis na they would care for the sheep, they would feed the sheep, lovingly care and feed the sheep, what they do is they fleece the sheep, okay, yung mga false shepherd, mga thieves and robbers ang ginagamit niyang term dan. Imbis na pakainin, yung mga tupa, ang ginagawa nila, yung tupa ang kinakain nila. Yung wool niya, kinukuha nila, sinusuot nila, at ninanakawan. Imbis na baligtad, yun yung mga hireling. Hireling ay ang personal interest lang. Okay, kaya sila pastor. No? Okay? Kasi personal interest ang kanilang nais. Pero yung mga totoong shepherd, ay hindi nila i-fleece,
Hindi nila hahayaang magkasakit ang kanilang mga tupa. Hindi nila hahayaang maligaw. Pakakainin nila. Hahanapin nila. Poproteksyonan sa mga lobo o sa mga tao na magnanakaw. Okay? Kaya dito malalaman nyo po, no, merong sheepfold. Ang tawag dyan, sinabi ng Panginoon, fold. Okay? Ang sheepfold ay isang pen. Sheep pen. Ano po yan? Kudrado, kung saan nakakulong doon yung mga tupa. Ngayon, sa umaga kasi ay sinasamahan niya ng shepherd, yung mga tupa. At pag hapon na at gabi na, yung mga sheep na yan, nandiyan yan sa pen. Sheepfold. Doon sila naman matutulog. Okay? At may nagbabantay pa rin dyan. Kaya it's going to be an endless work for the shepherd. Kaya wag ko kayo magtaka kung bakit walang pahinga ang mga pastor. Kahit gabi na natutulog kayo, inaalagaan kayo niyan, hindi man kayo nakikita sa panalangin. Oh, pinagpipray na sana maging matapat si ganito, makadalo si ganito, manumbalik si ganito. Lahat yan. No? Non-stop yan. Not just physical work, but also spiritual. No po? Yun nga yung pinaka-duty ng pastor eh. No? Okay. Kaya, pag nandiyan yan nakakulong, doon po sa Israel, maraming sheepfold. At kadalasan po, yung mga sheep na yan, minsan sama-sama, kahit hindi yung sariling pastol, ay nandun yung ibang mga sheep na hindi niya man kanya. Kaya pag binuksan ng doorkeeper, yung para kukuhain na sa umaga, yung mga tupa niya, kahit hindi, yung mga hindi niya tupa, hindi niya inaalagaan, hindi yan susunod sa kanya. Kasi yung pastol na yan, na pag-aari ng nagpapastol sa mga sarili niyang tupa, may distinct sound siya or voice na alam ng mga tupa na susunod sa kanya yon. Kaya, isang paswit niya lang siguro yan, susunod yan sa kanya. No? Hindi susunod yung ibang tupa. Kasi hindi yun yung kanilang pastol. No? Kaya sinasabi dito, the sheep hear my voice, and they know me, and I know them, and they follow me. Yun po yung illustration na ginagamit ng Panginoon, yung picture na ito na alam ng mga kausap niya. Okay? Kaya yung mga hindi niya tupa, kahit na siya ay magsalita with his distinct sound, yung pastol na yan, hindi sasama, hindi susunod sa kanya yon. Because this sheep naman, na pag-aari ng iba, they will not hear or listen to the voice of the strangers. Yung strangers na sinasabi dyan, yung ibang pastol na may-ari sa kanila. Naunawaan niyo po? Yan. Yan po ang picture na dinadala ng Panginoon. Ngayon, ang Panginoon sinasabi niya dito, against siya sa mga pastol-pastulan. No? Sa panahon na ito, nakausap niya yung mga Hudyo. Kasi ang Panginoon mismo, mababasa niyo po, tingnan niyo po, I want you to pay attention to a passage from the Old Testament na mababasa natin po sa Ezekiel. Okay? Ezekiel 34, verse 1 hanggang 24. Okay. Ezekiel. Maidi-display mo ba yan, sis? Yan. Pwedeng pakibasa kung sino magbo-volunteer. From where you are sitting, tayo lang po. Ezekiel chapter 34, verses 1 to 24. Okay. Ayan. Sino po ang nais mag-volunteer? Nabasahin siya. Wala na, bino-volunteer ko na si Louie kasi handa nang tumayo eh. Ezekiel 34, verse 1 to 24. 24. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherd, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherd feed the flock? Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed, but ye fed not the flock. The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither ye have bound up that which was broken, neither have ye brought again the which was driven away, neither have ye sought that which was lost, but with force and with
cruelty have ye ruled them. And they were scattered because there is no shepherd, and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered. My sheep wandered through all the mountains and upon every high hill. Yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them. Therefore, ye shepherd, hear the words of the Lord. As I live, saith the Lord God, as I live, saith the Lord God, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds feed themselves and feed not my flock. Therefore, O ye shepherds, hear the words of the Lord. Thus saith the Lord God, behold, I am against the shepherds, and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock, neither the shepherd feed themselves anymore. For I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them. Yes. For thus saith the Lord God, behold, I, even I, will both search my sheep and seek them out. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. Now I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel, by the rivers in all the inhabited places of the country. I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall be lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord God. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. And as for you, O my flock, thus saith the Lord God, behold, I judge between cattle and cattle, between the rams and the he-goats. Seemeth it all small thing unto you to have eaten up the good pasture, but ye must tread down with your feet the residue of your pastures, and to have drunk of the deep waters, but ye must spoil the residue with your feet. And as for my flock, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet. Therefore thus saith the Lord God unto them, behold, I, even I, will judge between the fat cattle and between the lean cattle, because ye have thrust with side and with shoulder, and pushed all the disease with your horns, till ye have scattered them abroad. Therefore I will save my flock, and they shall no more be afraid. And I will judge between cattle and cattle. And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David. He shall feed them, and he shall be their shepherd. 24, and I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them. I, the Lord, had spoken it. Amen. Okay, yan po, no po, ang pagdating sa dulo, ang Panginoon ay against siya sa mga shepherd na imbis na alagaan ang kanilang mga tupa, ay pinifleece, pinapatay, kinakain, pinababayaan. Kaya ang Panginoon taking over, sabi niya, I will be their shepherd. At ang katuparan po niyan, sabi diyan, David will be my shepherd. Of course, ito po ay nangyari sa Panginoong Jesucristo because si David po came from David. Kaya siya po talaga yung katuparan. Kaya pagdating dito sa John chapter 10, sinasabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Another claim kung bakit nagagalit yung mga Hudyo at mga religious people doon. Because when the Lord Jesus Christ claimed that He is the good shepherd, that is claiming that He is God because they know that their shepherd is God.
No? Kaya pagdating dyan sa dulo dyan, i-stone to death siya. No po? Because he's claiming not only that he and his Father are one, but because also he is claiming that he is the good shepherd, na ito ay kilala nila ay Diyos. Kaya maliwanag nila, nauunawaan nila. No, hindi lang nila matanggap na ang Panginoon talaga ay Diyos. Amen? Okay, now, ang totoong shepherd po, kaya po may door dyan. Mahaba po yung pasakali ko, wala pa po ako sa main sermon natin. No? Hanggang alauna service nyo dito, di ba? Okay. Hindi pa po ako nag-aalmusal. Pero hindi ako gutom. Okay. Okay. Paminsan-minsan lang naman to, di ba? Okay. Alright. Kaya po may door dyan, kasi ang isang tunay na pastol would always come in the most legitimate and designed way through the door. Ano po? Hindi ka pwedeng maging pastor pag hindi ka tinawag ng Panginoong Hesukristo. Otherwise, you are a hireling. Ang gagawin mo lang ay, imbis na magmalasakit ka sa mga tupa, sarili mo ang pagmamalasakitan mo. Hindi po yan ang totoong pastor. Ano po? Okay? Hireling nga eh. No? Para sila ay sa sarili nilang kapakinabangan. Kaya kung ang pastor nyo ay talagang nakikita nyo that he is loving, leading you with love, true love, and obviously called by God, he cares for you, he sacrificed for you, he serves you, mapalad po kayo. Kasi hindi lahat ng pastor ngayon handang magsakripisyo para sa tupa. Maraming simbahan po ngayon ang mga tupa ang nagsasakripisyo para sa pastor. Okay? Ako, I'm ready to sacrifice. Ano po? And at the same time, I'm obeying the call of God. Kaya, ang pakiusap ko naman sa inyo, mahalin niyo po yung pastor niyo kasi iisa lang yan. Totoong naglilingkod yan. Totoong nagsasakripisyo yan. Kung hindi nyo lang alam, bago ako pumunta dito, yung pag-uusap namin, ay, hindi ko na lang kikwento. Pero maraming sinakripisyo ang inyong pastor. Hindi po yan nagsabi sa akin na sabihin ko itong mga ito. Pero base lang sa pag-uusap namin, hindi ko na pupuntahan sa details. Ang dami niyang sinakripisyo. Para lang merong iglesia dito. At hindi na maibabalik yung sakripisyo na yung Panginoon na lang bahala. Ayan. Kaya tulungan nyo na lang, no? Magpakatatag kayo sa pananampalataya, magpakasipag kayo sa paglilingkod. Kasi one of these days, ay kaming mga pastor at pastor nyo ay hindi naman kami permanente dito. Pero ngayon, magpasalamat tayo, meron kayong totoong pastor. Ako, pastor na tinawag ng Diyos. Of course, pastors like me are imperfect. No? Okay? Pero go beyond, look through beyond the imperfections. Because the only perfect pastor is none other than the Lord Jesus Christ. No? But the sacrifice, the love, the care is worthy of your love as well. Care for your pastor. Love him. No? Sacrifice with him. Kasi ang panawagan ng Panginoon that to offer our bodies as a living sacrifice, not just for the pastor. It's for the whole church. No? Hindi pwedeng lagi na lang. No? Pag pastor ng pastor ng pastor ng pastor, mamamatay po ng maaga yan. O kaya kailangan po, sa umpisa ganun talaga. Ako, ready ako niyan. No? Magpakasakit, maghirap, magpagod. Pero I expect that the Lord will give us people who are para sa gawain. Amen? Kaya po tayo nandito ngayon kasi tayo ang binigay ng Panginoon dito sa lugar ng Imus Kayo po yan. At ito po yung pastor na binigay sa inyo. No po? Kaya magpasalamat po tayo. We have a God called pastors. Amen? Amen? Who are loving, caring, and sacrificing. And serving. Hindi yung siya ang pinaglilingkuran. Okay?
Okay? Ngayon, hindi po magiging pastor ang isang pastor pag hindi tinawag ng Panginoon. May mga pastor na naging pastor pero hindi tinawag ng Panginoon. I'm not going to go into details regarding those pastors na hindi tinawag ng Panginoon. Pero ang entrance ng isang pastor sa ministry ay tawag ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. No po? At yung Holy Spirit, siya ang naglalagay talaga as doorkeeper of God's sheep. Hindi po talaga maihiwalay ang confirmation ng Holy Spirit pag tinawag isang pastor. Makikita po natin sa Acts yan, no? Tinawag si Pablo, tapos kinonfirm ng church at sinugo ng Holy Spirit. Talagang laging gawain ng Diyos ang pagpapastol. Okay? Ngayon, paano po tayo magre-respond sa isang pastor? Hindi naman tayo literal na tayo yung mga tupa, although yan ang picture sa atin ng Panginoon. We respond to the voice of the pastor by following his teaching and leadership. Kaya nga turo ng turo dito para tayo po ay lumago sa pananampalataya at magkaroon tayo ng iisang paniniwala. Yun. That's how you obey the voice of the pastor. Iba pa yung mga utos niya na para sa kapakinabangan ng iglesia. Pero talagang ang pinakaboses ng isang tinawag ng Panginoon ay ang salita ng Diyos. Kaya yung mga aral niya, kailangan ito po ay inyong yayakapin, susundin, okay? At ang kanyang leadership. Okay? Kaya ang mga pastor na totoo, talagang well-acquainted sila with their flock. No? Sabi dito sa pastor dito sa John chapter 10, he calls them by name. Alam niyo, ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nandito sa lupa, tinatawag niya mga alagad niya, Pedro, Juan, Marta, Mary, Lazarus. Tama po ba? Kaya tingnan niyo po, kami mga pastor, we are well acquainted with you. Ayan talaga ang buhay ng isang pastor. Kilalang-kilala niya ang kanyang mga tupa. Pagtayo pa lang dito ng pastor dito, kahit hindi po maglingalinga yan, alam niya kung sino absent. Hahanapin niya kagad yan. Tatanong yan, bakit ka wala? Anong nangyari sa'yo? Kasi nga, yung mga pastor na sinasabi ng Panginoon doon sa Old Testament, hinahayaan lang magkandaligaw. Nakita ko, umiiyak si pastor nung sinishare niya yung tungkol kay Sister Michelle. Ako din, nasasaktan kasi kasama kong lumaki yan sa Riyadh. No? Okay. So, kita nyo, kahit matagal na napawalay yon, yung message pa lang ni Pastor Chito nung namatay, ay ni Pastor Nilo, nandoon. Alam ko yung damdamin niya. Kasi pastor siya nun Na ganun din ang damdamin niya sa bawat isa sa inyo. Sigurado po ako dyan. Kasi ganun din ang damdamin ko sa mga tupa ng Panginoon. Okay? And then, he leads the flock. He does not lord over them. Lord it over them. Ano po? And he goes before the sheep as an example. Kaya kung may titignan tayo sa Biblia, ang Panginoon ang example natin ng paglilingkod, ang mga alagad ng Diyos, sa panahon natin dito sa New Testament times, your pastor is an example of how you must serve the Lord. No? Ngayon, punta na po tayo ngayon dito sa lesson natin. Tapos na po ako sa introduction. Pasensya na kayo, sanay ang Jeddah ng 1.5 hour, nagpipreach ako. Intro pa lang yun. Okay. Abundant eternal life. Ang sabi ng Panginoon dito. Okay? He gives life to the sheep, and not just an ordinary life, but an abundant life. Ang makikita po natin dito na maliwanag sa sinasabi ng Panginoon is the temporal life and eternal life. Alam niyo po, yung temporal life na tinuturo dito ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ito po, tayo. Humihinga tayo. We are still in this sinful body. This is temporary lamang. Ano po? This body
like Michelle, will eventually die because all of us has an appointment with our Maker. That is something that you cannot avoid. Some people can prolong their life because they are wealthy. Some people are less privileged. They succumb to sickness immediately. At meron namang talagang terminal yung sickness, kaya wala namang lunas. As in the case of Michelle, sabi nga ay, sorry Brother Rael kung nanonood ka, ginagamit ko yung pangalan ng iyong anak. Nataon na ito ay makaka-relate tayo, no? Na 10% at walang pag-asa yung mga pumutok, aneurysm. No po? May mga cases na ganon. Okay? Because when we die, that death is accomplished either in a natural way or means or by rapture. Okay. Tandaan niyo po whether you are a Christian o hindi tayo exempted sa pamamaraan ng Diyos. Sovereignly, alam niya kung anong uri ng kamatayan meron tayo. That is the sovereign choice of God. Ikaw ba makakapili ka kung paano ka mamamatay? Ako nakikiusap lang sa Panginoon tuwing sasakay ako ng eroplano, Lord, wag naman dito. Lalo na recently ay nagbabagsakan yung mga eroplano, no? Kahit yung pagpunta namin sa Riyadh, no po, hindi kami natuloy kasi may ticket na kami buong family para sa anniversary. Nasayang po yun, di na na-refund kasi sale yun 4 kami. Si Jenny lang ang natuloy, hindi pa rin natuloy. No po, pinilit nila. I-share ko lang sa inyo na makarating doon. Bumibili ng ticket, hindi dumating yung ticket, tapos yung susunod na flight, hindi na. Sabi ko sa kanila, wag na kayo magpilit. Mauunawaan yan ni Pastor Nilo. Kasi kung makakasakay kayo alas 11, alas 12, di na rin kayo aabot. Ano pang aabutan nyo? Kainan? Sabi ko, may reason yan ang Panginoon kung bakit hindi naman, although may pagkukulang kayo, sabi kong gano'n, hindi kayo nag-check-in ng maaga, tapos hindi nyo napansin na nagbago yung flight nyo, tapos bumibili kayo ng ticket, tapos di kayo makakuha, may nakuha, hindi naman ma-charge kasi wala silang cash. No, sabi ko, may reason dyan ng Panginoon. Abangan nyo na lang kung babagsak yung eroplano na yan. Hindi bumagsak. Sabi ko sa kanila, baka sa daan. Hindi natin alam Bakit pahihintulutan ng Panginoon na hindi makarating, maganda man ang purpose mo. Di ba? Magandang purpose mo, bakit ka ba pupunta doon? Para mangaral, makapag-celebrate sa mga kapatiran sa Riyadh, sa anibersaryo nila. Hindi masama ang purpose. Bakit inalaw ng Panginoon yun? There must be a reason that we don't see. May pagkukulang tayo, responsible tayo sa pagkukulang na yan, pero dahil ang Diyos natin ay sovereign, alam niya kung ano makakasama o mabuti sa atin. Yes. Kaya the Lord, I said, okay, para ma-comfort kayo, natatakot kasi sila, kasi lalo silang natitense, tumatawag ako sa kanila, ba't nandyan pa kayo, bakit hindi kayo nakakaalis? No? Sabi ko, at the end of the day, sabi ko ganon, may purpose ang Panginoon. Huwag nyo nasisihin ng sarili nyo. Okay? Ginawa nyo naman ang lahat. Okay? Kaya hindi nakaalis. 6 na ticket ang nasayang, back and forth, pati yung binili nila that day, na hindi pa nare-refund hanggang ngayon, bali 9. Ano yun? Inaksaya lang ng Panginoon for no reason? That's a lot of money. That's not easy money. No? Mahal ang ticket papunta ng Riyadh. Okay? So may reason ang Panginoon. Ngayon, etong buhay na ito, kaya nababanggit ko yan, both sinners and saints alike, we have this most basic common gift of life. That is common grace. Ang lahat ng tao humihinga. Ano po? Mananampalataya ka man o hindi, pare-pareho tayo. Tignan niyo yung mga unsaved dyan. Humihinga din No? Malakas din Nakikinabang din sa mga pagpapala ng Diyos, araw, ulan, tubig. At minsan nga, yung common grace ng Panginoon sa kanila, mas matindi pa kaysa sa ating mananampalataya Mas mayaman pa sila. Mas maginawa buhay nila. Mas maalwa, kumbaga. Mas masarap ang kinakain nila. Tama, hindi. Mas nakakapunta sila sa lugar ng gusto nilang punta, lalo na pag araw ng linggo. Ikaw, kahit may pera ka, di ka makapunta sa Boracay pag araw ng linggo. Bakit? Kasi required ka na mag-worship sa Panginoon Amen. No?
Okay? Kaya kung kayo naman ay mamamasyal, huwag niyong itaan ng linggo. Tapos ang gagawin nyo, magpapaalam sa pastor. Pastor, nandito na kami sa Boracay. Hindi po paalam yun, pinapaalam. Oh. Wag na po kayo magpaalam pag Sunday. Alam nyo, walang pastor na magsasabi, oo, humayo ka pag Sunday. Lagi sasagot niya, bahala ka, responsible ka sa Panginoon, accountable ka. No? Pero hindi niyo mapapapayag yan. Ngayon, nagpapaalam kayo pag Sunday, pag hindi pumayag, masama ang loob nyo. Walang pastor na magsasabi, sige, doon ka, mamundok ka pag araw na linggo. Sa simbahan nga sa Jeddah, sinasabi ko sa kanila, pwede ba, pag kayo ay bibili ng ticket, wag naman Biyernes. Sabado ang flight para makapag-church pa kayo. At pag nasa Pilipinas ka, bumili ka ng ticket pabalik ng Saudi, Monday. Wag Sunday. Si Brother Jay pala, sorry Sunday ang flight mo Okay. Ganun naman. Talagang kung mahal mo ang Panginoon, kahit sa paglalakwatsa mo, pag-aalis mo, pagbabakasyon mo, consider mo pa rin siya kasi He is your priority. Yes. No? Paano mo mapapakita ang pagmamahal sa Panginoon mo kung ang scheduling mo ay sinasagasaan ang pagsamba mo? Diba? Doon lang sa maliit na bagay na yun, makikita na natin na kahit na mahal ka ng Diyos, yung biyaya niya ay bumuhos sa iyo, niligtas ka niya, ginawa ka niyang anak, pero hindi natin masuklian talaga ang pagmamahal ng Diyos kahit man lamang sa mga bagay na ganyan. Po. Ngayon, most common po, bilisan ko na nga at okay, patapos na rin naman po. Mahaba lang yung introduction. Meron tayong life, which is soul and a body. And this is temporal life. Lahat po tayo may temporal life. Mananampalataya ka o hindi. But this body will die in a way, ayon sa sovereign will ng Diyos, kahit na Kristiyano ko hindi, kaya panalangin ko, wag sa eroplano, o kung pwede lang, yung natutulog. Katulad kahapon, nag-funeral service ako sa island ba? Ano po? Talim Island. 2 bangka ang sinakyan namin. Buti na lang hindi sumama si Goyi. No? Kasi malaking bangka papunta sa island, tapos mas malayo pa, sa dulo pa ng island, dyan sa Taytay, okay? Kailangan pa namin ng maliit na bangka, gumegewang pa ng konti. Sabi ni Monet, buti na lang di kasama si Goye at si Joseph. Hindi, lulubog daw. Maliit talaga. No? Pag sumasabay sa mga malalaking bangka, umaalon ng malakas. Oh. Okay? Yung matanda na yon, 78, hindi lang nagising. Ganun lang yung kanyang kamatayan. Iba-iba. Okay? So both sinners and saints will have to die. Ngayon, kung tayo hindi natin maranasan yung physical death in a natural way at yung in a means na paraan ng Panginoon para kuhain yung pahiram na buhay natin, tandaan po natin, we are all living in a borrowed time. No? One day, your time will stop ticking. Whether you like it or not. Okay? Kaya, panalangin ko, ganun din. Sana, pagtapos na ang Panginoon sa akin, yung hindi na lang ako gigising. No, sa ganung pamaraan. Pero nasa sa Panginoon yan. Yun lang yung simple request. Kaya, kung ang buhay po ay temporary, I'm sorry, I have to share this with you. Ang position ko po, against ako sa euthanasia. Alam niyo po kung ano yung euthanasia? Mercy killing. Ano po? Ano pong nangyayari pag may euthanasia? The doctor is allowed by law to end a person's life by painless means. Okay. As long as that person and the family of the person agree. So, ibig sabihin po ng euthanasia, in other term, is consent or
assisted suicide. Kaya ako, wala po sa akin yung position na yan. Okay? Pag assisted suicide, ibig sabihin, the doctor would assist that individual, that patient, under severe pain in taking his or her own life. Pag ni-request ng pasyente mismo. Yan po yung euthanasia. Okay? Assisted suicide. Ngayon, meron pa rin na life support. Ako, against din ako sa pagtatanggal ng life support. For whatever means. Because I believe that God, Christ, is the giver of life. He alone can take that life by His own way and means. I will not assist in taking a person's life, kahit sarili kong anak o asawa o sa sarili ko. Kung ito ang paraan ng Diyos na may life support ako, mamatay pa rin ako, so be it. Aalisin ko yung guilt sa akin na what if, pag hindi ko tinanggal yung support. Kaya, hayaan natin ang Panginoon ang magpasya talaga. Gawin lang natin yung kaya nating magagawa. No? Okay? Although alam natin ang buhay, whether magkamali tayo sa decision natin o hindi, Diyos pa rin naman talaga may author at hanggang doon na lang. But I will never allow euthanasia or removal of life support kahit nahihirapan siya. I will never assist because I don't want to have part, especially guilt, na ako ang naging dahilan para alisin yung life support na yun. Kahit mahal na mahal ko yun, kahit nahihirapan siya. No? Yun ang pamaraan ng Panginoon eh. Hahayaan ko na ang way ng Panginoon ang mangyari, hindi yung way ko. Okay? That is my position. Hindi ko sinasabi na, hindi naman doctrinal yan. Naintindihan niyo po? Okay. Alright. So, yung life support naman, a time may come when the only outcome from the therapies being received by the patient na nagpo-prolong ng buhay niya at napo-prolong lang din yung suffering niya and no means or chance of recovery, at that point, the dying person may be able to make the decision to stop the treatment. Yan naman po yung life support. And another one, I am also against cremation. That's my position as well. Hindi ko po alam sa simbahan nyo, pero ito lang po ay mga side issues lang na dinadagdag ko para lalong humaba. No po? Kasi nakakita na po ako ng cremation eh. Sino nakakita na ng cremation? Masarap ang chicharon, di ba? Kumakain kayong chicharon? Chicharon baboy, yung balat? Ganon ang kinikremate. Pumuputok, lumolobo yung balat. Nagiging crunchy. Pag nakakita po kayo sa isang maliit na window ng kinikremate, ganyan yung lumuluwa yung mata, tapos nagiging kulay lechon. Ay, gagawin niyo yun sa mahal niyo sa buhay. Wag. No? Sabi nila, mas mura. Hindi. Mahal pa rin. Bibili ka pa nga ng banga eh. No? Meron akong kaibigan, sabi niya, buhay yung abo ni tatay. Kasi dumadami. Yung pala, tuwing may bisita sila, ginagawang ashtray. Dumadami yung abo. Nadadagdagan eh. Okay? Yung iba naman, maglalagay pa sa kwintas ng abo o buto. Yung iba naman, titignan pa kung green bones. Mabuting tao daw. Okay. So, my point is, pag meron kang temporary life, tayo po meron, amen? Buhay pa po kayo? Kapain nyo nga po kung humihinga pa po kayo. This is what I want to tell you. Be careful with the way you live your life in this body. Especially if you are a believer. Be careful. Be careful with what you do with it. Huwag po tayo tumulad sa mga hindi mananampalataya. Kahit po yung pagpupuyat-puyat,
Kahit po yung mga pagsi-cellphone hanggang madaling araw. Pag-aabuso po yan ng katawan. No? Hindi nyo rin pwedeng sabihin, excuse, nagbabasa ako ng Bible hanggang alas 4. Niloloko mo sarili mo. No? Okay? Walang ganun na Kristiyano. No? Kami, gumigising kami na madaling araw para mag-aral kasi tahimik. Pero ako, kahit ako mismo, hindi ako nagbabasa ng Bible hanggang alas 4. Hawak ko sa cellphone ko. Hindi ko kayo lolokohin at hindi, wag nyo rin lokohin yung pastor nyo. Pastor, nagbabasa ako ng Bible hanggang alas 4, kaya puyat ako, hawak ko lagi cellphone ko. Hindi. Wala pong ganun. Especially if you're a believer. Hindi mo pwedeng abusuhin yan sa alak, sa soft drinks, oo, sa sigarilyo, okay? Sa mga mamantika, okay? Cholesterol. Oh. Kailangan talaga be selective with what you eat. Hindi po ito tungkol sa mga SDA, na gulay lang ng gulay, no po? Hindi naman. Everything in moderation. Walang binabawal sa ating kainin. Kung gusto mong kumain ng butiki, bahala ka. No? Basta, wag naman yung malaking butiki. Maliit lang. Maging maingat tayo. The way we live our life. Okay? Example po, ang Panginoong Jesucristo, iningatan niya ang katawan niya because a body was prepared for Him. Tama? Tingnan niyo po dito sa binasa natin. I-stone to death siya, pero iniingatan niya yung katawan niya, hindi niya hinayaan na ma-stone to death siya. For what reason? Kasi walang redemption pag stoning to death. Hindi po takot ang Panginoon sa kamatayan. No po? Alam niya ang purpose niya, kaya siya may katawan para mamatay. For the purpose of redemption. Pero hindi sa pamamagitan ng stoning. Walang papatulo ng dugo yan. Kaya umiiwas siya. Kaya ang Panginoon, bagamat hindi siya magkakasala kasi Diyos siya, pero nakita mo, sinasabi ng Biblia, He lived without sin. Dapat ganun din tayo example. No? Pag may pinapagaling ang Panginoon, katulad nung isang taong crippled na hindi makapunta doon sa pool, sabi niya, sin no more. Hindi ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan, do not practice, do not live the life of habitual sin. No? Hindi niya sinasabing sinless perfection. Kung hindi, aalisin mo na yung habit ng buhay na nabubuhay ka sa kasalanan. Kung ikaw ay hindi kasal, magpakasal ka. Kung ikaw nakakipag-live-in, iwanan mo yan. No? Yun mga walang habitual sin. Naintindihan po natin? Okay. Kaya maging maingat po tayo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, He avoided premature death because that's not the will of His Father for Him. The will of the Father for Him is to die on the cross. Kaya dapat, yan po ay warning sa atin, encouragement sa atin na ang ating buhay, ang ating temporary life, ay ingatan din natin kasi yan ang gagamitin ng Panginoon para sa purpose niya. Naintindihan niyo po? Although alam natin, minsan ang common mentality natin, okay lang kumain niya, may gamot naman. Alam naman natin, ang buhay natin ay nasa Panginoon. Yet, the more you have eternal life, the more you are responsible for your temporary life as well. Responsible po tayo dyan. Kasi habang nandito tayo sa lupa, gagamitin tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon nga, hindi niya ma-accomplish ang redemption without a body. Paano pa tayo magkakapaglingkod sa Panginoon without a body, a healthy body? Amen? Amen. Kaya mag-ingat po tayo. At minsan, may mga kasalanan na ginagawa natin, yun ang sanhi ng ating pagkakasakit. Hindi naman lahat ng pagkakasakit dahil ikaw ay makasalanan. Pero minsan, yan ay palo ng Diyos. Pero hindi naman lahat ng pinapalo ng Diyos ay nabubuhay sa kasalanan. Dapat clear po tayo dyan. Okay? Alright. Laging may purpose kasi ang ating Diyos. Ngayon, yung mga hindi mananampalataya, look at how they abuse their body. Di ba? Dami ko nakakasalubong na lasing. At may nakakasalubong din akong adik. May nakakasalubong din ako na ang shorts niya, kala mo panty na.
Di ba? Abuso sa katawan. Okay. Now, the big gap between the saved and the unsaved is believe. Yun ang malaking kaibahan. Kaya yung kausap dito ng Panginoon, you don't believe. Kahit nakikita niyo yung mga gawa ko, kahit na ang claim ko ako ang good shepherd, the big difference is you don't believe. Kaya ang laki po ng responsibility natin ng mga naglilingkod sa Panginoon. Takot tayo sa doktor. Pabayaan naman tayo sa katawan natin. Ngayon, kahit naman wala kang sakit, I encourage every one of you, get regularly checked. Kaya yung mga anak ko, I took advantage of their medical card, nagtalagang general check-up yung dalawang yan. Di nalaman ko kung ano yung mga sakit nila na pwede. Hindi naman problema ang pera ngayon sa check-up eh. No? May mga libreng ospital. Tama hindi? May libreng klinika. Lalo na kung OFW ka, punta ka dun sa Pampanga. May OFW hospital. Once an OFW, always an OFW, OWA member. Kaya ako, after na makuha ko yung, makonsume ko yung 3 months medicine ko, pupunta na ako doon for regular check-up. Libre eh. Kahit operation, libre yun kasi OWA member ako for life eh. Kahit yung mga dependents ko. Ano po? Okay. Now, ang malaking difference is believe. 5 minutes na lamang po. Okay? Kaya, it's not how you live. Yung temporary na buhay, fleeting yan. Superficial lang din yan. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, hindi yan nabubuhay dahil lang sa pera lang, sa kasayahan. Kasi may eternal life ka eh. You are special, you are peculiar. Hindi yan nabubuhay dahil lamang sa mga magagandang layaw ng katawan. Yan po yung mga buhay ng mga hindi mananampalataya. Mahirap o mayaman, may layaw. Di ba kayo nagtataka? Mahirap o mayaman, may layaw ng katawan. Tignan niyo po kung sino yung mga nasa mall. Hindi naman lahat yan mayayaman eh. Agree? Mas marami pa dyan, pastime lang, nagpapalamig lang doon, paikot-ikot lang, pasip-sip-sip-sip na Starbucks. Last money naman yun. May dala pang aso, di ba? Imbis na pangkain, pang diaper. Okay? So, eto po yung malaking mali sa mga tao na akala nila because they're living an okay life, a happy life, ibig sabihin favored sila ng Diyos. No, not necessarily. No? Hindi naman porket Kristiyano kang mahirap, ibig sabihin ay pinagkaitan ka ng Diyos ng biyaya. Because mahirap o mayaman kang Kristiyano, you have an abundant life. Okay, so ito po yung huli na. Yung abundant life po, this is only for Christians. We're not talking about money and wealth. No? Abundant life is above ordinary. Okay? Ginagamit to sa Bible in several times na kadugtong lagi abundant grace, abundant joy. Okay? Dahil you are in the sphere of service of God. Ito talaga yung abundant life natin. Okay? Yung ating relasyon sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. That's how you measure abundant life. Okay? Ngayon yung abundant life po na yan, yung mga temporary life na po na meron tayo at yung mga perks na kasama dyan, mga tools lang yan para magamit tayo ng Panginoon. Okay? If you have money, use it for the glory of God. If you have car, katulad sa Saudi, we use it for the glory of God. May bahay doon, we use for the glory of God. Tama, si Pastor Nilo, ang bahay nila, nandun din ang church. Katulad ko. Apo, ang daming pwedeng gawin para sa Panginoon. Para mag-manifest talaga that you are living your eternal life abundantly dito sa lupa. Wag po tayong magdiwang o makontento na doon na lamang tayo sa langit magdiriwang. Doon natin i-enjoy yung ating eternal life. Hindi, dito pa lamang. Dapat you are living your eternal life abundantly dito.
Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, ang purpose niya is to accomplish the purpose and will of God. Kaya He lived a perfect life. No? Nakita niyo po ang ginawa ng Panginoon, talagang yung purpose ng Diyos ang naganap sa ating buhay. Ngayon sa atin, this body, we must present this as a living sacrifice. That's the only true way to worship God. Po, we use this meat as a tool, this body. Okay. Ngayon, paano ka magkakaroon ng abundant life? Paano mo mapapakita to? Paano mangyayari sa buhay mo? Okay. Una, pag ikaw ay saved, you have an eternal life. Amen? Pagkatapos niyan, inilalagay ka sa iglesia. Bakit ka nilagay ng Panginoon sa iglesia? Bakit hindi ka nalang kinuha after receiving eternal life? Kasi kailangan ipamuhay mo dito yung eternal life na yan. Sa paanong paraan? Sa iglesia. Sa paglilingkod. No? Hindi sa abundance ng pera, ng yaman ng mundo, kundi abundant ka sa iyong pagmamahal sa Panginoon, sa iglesia at paglilingkod. Okay? Kaya I want you to bring this with you when you go home after this sermon. Am I living my eternal life abundantly, faithfully, purposely, according to the will of God in this world, in this present time? Ang paglilingkod dito, gantimpala sa kabilang buhay. Okay. Dito mo, ipapakita na meron kang eternal life. Kailangan naglilingkod ka sa Diyos. Because God has given you an abundant life above the life na meron ng ibang tao. Wala silang pwedeng gawin para maglingkod. At wala din silang eternal life. Meron lang sila eternal life in hell. Kaya wala silang pwedeng magawa sa Panginoon. Ikaw, binigyan ka ng eternal life. Wala ka pa sa langit. Kailangan abundant yung buhay mo. Ibig sabihin, namumunga. May ginagawa sa Panginoon. So folks, live your eternal life on earth by means of serving God, Christ in His church faithfully. That is your abundant life. At ang pangako naman ng Panginoon sa kabilang buhay ay hindi yung buhay na niradanas natin dito. Amen? Okay, but right now, ipakita mo na ikaw nga ay may eternal life at ikaw ay iba sa ibang tao na meron lang temporal life. Ikaw may temporal life ka pero nabubuhay ka, pinamumuhay mo ang iyong eternal life. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon.